ang duwendeng tagapagbantay ng punso. Pero bago tayo magsimula, maaari bang pa-subscribe ng aking YouTube channel, Miss Syra's Story. Salamat! Sa isang baryo na napapalibutan ng lunti ang bukirin at matandang puno, may isang lugar na iniiwasan ng mga tao, ang isang maliit na punso sa gilid ng daan. Ayon sa matatanda, hindi raw iyon ordinaryong lupa, kundi tahanan ng mga duwende. Ngunit may isang binata na hindi naniniwala sa mga kwentong ito. Siya si Joel, matapang ngunit mayabang. Para sa kanya, ang lahat ng sinasabi ng matatanda ay puro pamahiin lamang. Isang araw, habang siya ay naglalakad pa uwi, napansin niya ang punso. Dito raw nakatira ang duwende, natatawa niyang sabi. At sa kanyang pagmamataas, sinipa niya ito. Biglang umihip ang malamig na hangin. Natahimik ang paligid, ngunit hindi niya ito pinansin. Kinagabihan, may naramdaman siyang kakaiba. Biglang sumakit ang kanyang katawan. Hindi siya makagalaw. At tila may mabibigat na matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Humingi ka ng tawad. Isang mahinang tinig ang bumulong. Nanginginig si Joel. Sino yan? Walang sumagot. Ngunit ang kanyang sakit ay lalong lumala. Kinabukasan, hindi na siya makatayo. Walang makapaliwanag sa kanyang kalagayan hanggang sa isang matandang albularyo ang dumating. Ano ang ginawa mo? Tanong nito. Tahimik si Joel. Ngunit sa huli, umamin siya. Sinipa ko po ang punso. Napailing ang matanda. Iho, hindi lahat ng hindi mo nakikita ay hindi totoo. Dinala siya ng matanda sa punso at doon, pinahawak siya sa lupa. Humingi ka ng tawad, sabi nito. Nanginginig, nagsalita si Joel. Pasensya na po, hindi ko alam, patawarin niyo po ako. Tahimik ang paligid. Ilang segundo, walang nangyari. Hanggang sa may maliit na liwanag na lumitaw mula sa punso. At sa harap nila, may isang maliit na nilalang, isang duwende. Hindi ito nakakatakot, ngunit ang mga mata nito ay puno ng kapangyarihan. Hindi kami galit, sabi nito. Ngunit kailangan mong matuto. Unti-unting nawala ang sakit ni Joel at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot at paggalang. Bakit niyo ako pinarusahan? Sumagot ang duwende. Hindi para saktan ka, kundi para itama ka. Tahimik si Joel. Ang lupa na iyong tinatapakan ay hindi lamang sa tao. Nayuko si Joel. Pasensya na po. Ngumiti ang duwende. At dahil natuto ka, bibigyan ka namin ng pagkakataon. Biglang lumiwanag ang punso at may isang maliit na supot na lumitaw. Hindi ito kayamanan, sabi ng duwende, kundi paalala. Binuksan ni Joel ang supot. Sa loob, may mga binhi. Kung aalagaan mo ang lupa, aalagaan ka rin nito. Mula noon, nagbago si Joel. Hindi na siya mayabang. Sa halip, naging masipag at mapagkumbaba siya. Inalagaan niya ang lupa, nagtanim, nag-aruga, at sa paglipas ng panahon, umunlad ang kanyang buhay. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa kanyang pagbabago. At tuwing dumadaan siya sa punso, yumuyuko siya bilang paggalang. Dahil natutunan niya na ang tunay na hiwaga ay hindi nasa kapangyarihan, kundi nasa paggalang at kabutihan. Gusto mo ba ng thumbnail plus title plus description nito para ready upload agad?